kapag ang katotohanan ay kayang madligtas, ngunit maaari ring sumira, sino ang maglalakas loob na magsalita? Sa mundong pinaghaharian ng sumpa at mga bathala, isang tubig at isang tinid ang tanging pag-asa laban sa kadiliman. Ngunit bago pa man maisilang ang liwanag, isang sangre ang pipili ng galit, isang ina ang handang ialay ang lahat, at ang lupa mismo ay sisigaw ng paghihiganti. Kung gusto mo ang ganitong epic fantasy story, pindutin ang like at mag-subscribe para sa susunod na kabanata. Ang bagong kapangyarihan ni Saur at ang espada ni Aquil. Nang tuluyang makamkam ni Saur ang hirada at espada ni Aquil, nagbago ang ihip ng digmaan. Ang dating tagapaglingkod ni Bathalang Dargan ay nagkaroon ng sandatang kayang pumatay ng kahit sinong bathala. Sa unang pagkakataon, nagawa na niyang makipaglaban sa isa sa mga bagong sangre, hindi bilang pantay, kundi bilang isang nilalang na hindi na basta-bastang mapupuksa. Ngunit ang kapangyarihan ng espada ay may hangganan. Bagamat kaya nitong pumatay ng bathala, hindi nito kayang tapatan ang lakas ng 4 na brilyante kapag nagkaisa ang mga sangre. Ginamit ni Saur ang espada hindi upang manaid, kundi bilang panangga, isang kalasag na pumipigil sa agarang kamatayan. Hanggat hawak niya ang hirada ni Aquil, hindi siya basta mapapatay ng mga sangre. Dahil dito, mas lalong nahirapan sina Terra, Dea, Adamus at Plamara na puksain si Bathalang Dargan. Ang digmaan ay nauwi sa pagkakapantay na walang wakas. Kaya't napilitan si Bathalang Cassiopeia na gumawa ng isang pasyang matagal niyang iniiwasan. Pababain ang mga nilalang na may kapalarang kayang sumupil sa hirada. Ipinatawag niya si Aquil, ang tunay na may-ari ng espada, si Azulan at si Sangre Amihan, sapagkat malinaw sa mga sinaunang batas, ang tanging makapagpapasuko sa hirada ay ang tagapagmay-ari nito, si Aquil lamang. Mula Debas, bumaba sila patungong Encantadia at mula roon ay nagtungo sa mundo ng mga tao upang hadlangan sina Saur at Bathalang Dargan. Si Aquil at Azulan lamang ang nagpatuloy sa mundo ng mga tao, samantalang si Sangre Amihan ay nagtungo sa Balaak kasama sina Mira at Lyra upang palayain ang itinulong na ibitre ni Sangre Perina. Ngunit hindi naging madali ang kanilang misyon. Matagal nilang hinanap ang ibitre ni Perina at nang matagpuan nila ito, napagtanto nilang hindi nila ito mapapalaya. Kinakailangan nila ang brilyante ng apoy upang masira ang kulungan. Subalit si Sangre Plamara ay wala sa Encantadia, nasa mundo ng mga tao kasama ang iba pang sangre upang harapin si Bathalang Dargan. Wala silang magawa kundi bumalik sa Encantadia at magtungo sa batis ng katotohanan. Doon nila tinanong kung paano mapapalaya si Perina, at ang sagot ng batis ay mabigat sa kapalaran. Kailangang buhayin muli ang mga katawan ni Mira at Lyra. Dali-dali silang nagtungo sa Hatoria, kinuha ang barkong panghimpapawid at lumipad patungong Debas. Pagdating pa lamang nila roon ay alam na ni Bathalang Cassiopeia ang kanilang pakay. Muling binigyan ng buhay sina Lyra at Mira at kasabay nito ay ibinalik din ang ibitre ni Amihan sapagkat may mahalaga pa siyang misyon sa mundo ng mga tao at sa Encantadia. Ngunit nagtanong si Sangre Amihan, ang dating tagapangalaga ng brilyante ng hangin, paano raw nila mapapalaya ang ibitre ng kanyang panganay na kapatid na si Perina? Ang tugon ni Cassiopeia ay mahiwaga. Malalaman nila ang sagot pagbalik nila sa Balaak. Ang apoy ng Balaak mismo ang magsasabi kung paano mapapalaya si Perina. Bago sila tuluyang umalis, pinahinto ni Cassiopeia si Amihan at inutusan. Kumuha siya ng lupa mula sa puno ng kanyang ina, si Hara Minea, ang dating hara ng Lireo na ngayon ay naging puno ng pagkabuhay sa Debas. Bitbit ang banal na lupa, bumaba sila patungong Balaak.
Pagdating nila roon, bumulong ang lupa at nagsabi, "Gumawa ka ng malaking apoy." Hindi alam ni Mira kung paano, ngunit nang makita niya ang kanyang ina, si Perina, na nababalot ng itim na apoy, isang maliit na apoy ang sumibol sa kanyang palad. Bilang anak ng sangre ng apoy, namana niya ang kapangyarihan ng kanyang ina. Habang nakatitid siya kay Perina, palaki ng palaki ang apoy sa kanyang kamay hanggang sa maging dambuhala. Hindi niya alam ang gagawin hanggang sa bumulong ang hangin at tinawag si Lira. Ipinahayag nito na si Lira ay may kakayahang kontrolin ang tubig, lupa, hangin at apoy. Inutusan siyang kunin ang apoy na binuo ni Mira at ikulong ang itim na apoy na bumabalot sa kulungan ng kanyang aste. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, inutos niya sa lupang umaapoy at sa tubig na wasakin ang batong itim na nakabalot sa katawan ni Perina. Nang tuluyang makalaya ang ibitre ni Perina, bumulong muli ang hangin. Inutusan si Amihan na gamitin ang lupa mula sa puno ni Haraminea. Sa lakas ng kanyang hangin, inihip niya ang lupa patungo kay Perina at muling bumalik ang hininga nito. Si Perina ay nabuhay at naging ganap na diwata muli. Matapos ang lahat, bumalik sila sa Debas upang hanapin si Hagorn bago pa man nila muling makaharap si Bathalang Gargan. Samantala, sa mundo ng mga tao, nagkaisa na ang apat na sangre kasama sina Azulan at Akwil. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, nabigo silang mabawi ang hirada ni Akwil, sapagkat ang espada ay nababalot ng kapangyarihan ni Bathalang Gargan. At ayon sa mga sinaunang hula, may iisang paraan lamang upang maibalik ang hirada sa tunay nitong anyo, ang tubig ng batis ng katotohanan at ang tinig ni Lira. Dahil tanging ang katotohanan at ang tinig ng haraya ang may kapangyarihang magpabalik sa espada ng tagapaslang sa tunay nitong amo, si Akwil. Ang utos ni Akwil, nang mabigo silang mabawi ang espada, na natiling nakatayo si Akwil sa gitna ng naglalagablab na lupa. Dugo at liwanag ang dumadaloy sa kanyang mga palad, hudyat ng kapangyarihang minsang gumising sa mga bathala. Muling itinaas ni Akwil ang kanyang kamay at iniutos sa espada, "Hirada ng aking kaluluwa, bumalik ka sa akin." Ngunit nanatiling tahimik ang espada. Sa halip, sumiklab ang itim na liwanag sa paligid nito, ang orasyon ng pagkaalipin na dinawad ni Bathalang Gargan, isang sumpang kayang supilin kahit ang tinig ng tunay na may-ari. Tumindig si Gargan at ngumiti. "Hindi na kita sinusunod, Akwil," wika ng kadiliman. "Ang espada mo ay aking bilanggo." Sumiklab ang digmaan. Sumugod ang mga bagong sangre, Terra, Dea, Adamus at Plamara kasama sina Akwil at Azulan. Ang lupa'y nabiyak, ang hangin ay umatungal at ang apoy ay umakyat sa langit. Ngunit sa bawat hampas, si Zaur, hawak ang espada ni Akwil, ay humaharang hindi bilang mortal kundi bilang nilalang na hindi na basta mapupuksa. Kahit pataglay ni Akwil ang kapangyarihan ng isang bathala, hindi pa rin iyon sapat upang pabagsakin si Gargan. Ang lakas ng kaaway ay pinapakain ng sumpa, galit at kasinungalingang matagal nang inihasik sa mga mundo. Nang masugatan ang mga sangre at unti-unting mawalan ng lakas ang kanilang pag-atake, napagtanto ni Akwil ang masakit na katotohanan. Hindi pa ito ang wakas ng digmaan. Sa isang idlap, humarap siya kay Azulan. Ang kanyang tinig ay hindi utos ng hari, kundi utos ng kapalaran. "Azulan," wika ni Akwil, "ikaw ang magtutungo sa batis ng katotohanan." Nagulat ang lahat. "Kunin mo ang tubig nito," pagpapatuloy ni Akwil, "sapagkat iyon lamang ang may kakayahang magpahina sa orasyon ni Gargan." Lumapit si Azulan at lumuhod. "Kung iyon ang nais mo, Akwil, isusugal ko ang aking buhay." Tumango si Akwil. "Hindi lakas ang kailangan ng espada," aniya,
kundi ang katotohanang matagal na nitong kinalimutan. Sa hudyat ni Aquil, umurong ang mga sangre at naglaho sa liwanag bago pa tuluyang lamunin ng kadiliman ang labanan. Samantala, nanatiling nakatayo sina Dargan at Zaur. Ngunit sa kabila ng kanilang halakhak, hindi nila namalayan na ang unang hakbang tungo sa pagbagsak ng sumpa ay nagsimula na. At sa malayo, sa Encantadia, humuni ang hangin. Narinig ni Lyra ang isang tinig. Paparating ang katotohanan at may magbabayad ng halaga. Ang galit ni Sangre Danaya matapos makuha ni Azulan ang tubig ng batis ng katotohanan, bumigat ang kanyang hakbang sa bawat pagtulo nito sa sisidlan. Alam niyang hindi ito basta tubig, ito ay katotohanang kayang magwasak ng sumpa at kasinungalingan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Hinap niya si Lyra sapagat malinaw ang sinaunang hula, ang tubig ng batis ng katotohanan at ang tinig ni Lyra lamang ang may kapangyarihang magpawalang bisa sa orasyon ni Batalang Dargan sa hirada ni Aquil. Nang matagpuan niya si Lyra, ipinaliwanag ni Azulan ang bigat ng kanilang misyon. Walang pag-aalinlangan, sumama si Lyra. Handa niyang ialay ang kanyang tinig kahit pakapalit nito ay ang sariling lakas. Ngunit bago pa man sila makalabas ng Encantadia, bumuka ang lupa. Mula sa anino ng mga punong ugat, lumitaw si Sangre Danaya, ang diwata ng lupa. Sa kanyang tabi ay ang kanyang anak na Ibtre na si Gaea, ang matagal nang nawawala at patuloy na naglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan, naghahanap ng lunas na hindi kailanman dumating. Tumigil ang hangin, napatitid si Danaya kina Mira at Azulan, buhay, ganap na diwata, hindi na Ibtre. Nang makita niyang buhay din si Amihan at si Aquil, unti-unting umusbong ang galit sa kanyang dibdib. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay umuga. Tumingala si Danaya sa kalangitan ng Encantadia at sa tinig na puno ng hinanakit at puot, tinawag niya ang batala ng Debas. Cassiopeia, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong kaharian. Binuhay mo sila, binigyan mo sila ng pangalawang buhay. Humigpit ang kanyang kamao at ang lupa ay nagbitak. Ngunit nang ako ang lumuhod sa harap mo, nang hilingin kong buhayin ang aking anak, tinanggihan mo ako. Lumapit si Gaea, mahina ang anyo, isang ibitre na patuloy na naghihingalo sa pagitan ng dalawang mundo. Ito ang tanda mo, Cassiopeia, wika ni Danaya, ang tinig ay nanginginig sa galit at sakit. Kung ayaw mong buhayin ang aking anak, unti-unti siyang lumingon sa kadiliman sa likod ng mga puno. Gagawin ko ang lahat, kahit maging alagad pa ako ng kadiliman. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang mga ulap ay umitim. Ang lupa ay tila sumasagot sa panata ni Danaya. At sa malayo, sa Debas, naramdaman ni Cassiopeia ang pagyanig, sapagkat ang isang sangre ay handa nang tumalikod sa liwanag. Samantala, tahimik na hinawakan ni Lyra ang sisidlan ng tubig mula sa batis ng katotohanan. Bumulong siya kapag ang katotohanan ay dinamit sa maling dahilan, ang mundo ang magdurusa. At sa gitna ng katahimikan, alam nilang lahat, may panibagong digmaang paparating, ang pagbagsak ng sangre ng lupa at ang paglapit ng kadiliman. Hindi umimik ang langit, hindi sumagot si Cassiopeia. Sa katahimikang iyon, tuluyang naputol ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Sangre Danaya. Niyakap niya ang kanyang anak na si Gaea, ang Ibtre na matagal nang naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa bawat paghinga nito, unti-unting nauupos ang liwanag sa kanyang mga mata. Kung hindi ka kikilos, Cassiopeia, bulong ni Danaya, ako ang kikilos. At sa sandaling iyon, bumukas ang lupa. Mula sa kailaliman ng kadiliman, umangat ang aninong matagal nang nagmamasid. Batalang Dargan, hindi siya sumugod,
Hindi siya nagbanta, ngumiti lamang siya. Ang isang inang handang ialay ang lahat, wika ni Dardan, ay mas makapangyarihan kaysa sa sino mang bathala. Tumindid si Danaya, nanginginig ang tinid, ngunit matatag ang pasya. Ibalik mo ang buhay ng aking anak, utos niya, at ako'y magiging iyo. Isang sandaling katahimikan ang lumipas, pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang halakhak ni Dardan. Iyan ang aking alok, sagot niya, isang buhay kapalit ng iyong katapatan. Inilatag ni Dardan ang kanyang kamay sa lupa. Isang itim na orasyon ang gumapang sa katawan ni Daeya, ngunit sa halip na pumatay, ito'y nagbuklod, nag-ayos at muling nagpaagos ng hininga. Unti-unting bumalik ang kulay sa pisngi ni Daeya. Bumukas ang kanyang mga mata. Si Daeya ay nabuhay, ngunit kasabay ng kanyang paghinga, nagbago ang lupa. Ang dating banal na kapangyarihan ni Danaya ay nabalutan ng dilim. Ang mga ugat ng Encantadia ay umitim at ang lupa ay tumugon sa bagong Panginoon nito. Lumuhod si Danaya sa harap ni Dardan, hindi bilang sangre ng lupa, kundi bilang alagad ng kadiliman. Sa malayo, naramdaman ni Lira, Azulan at Akril ang pagyanig. Namutla si Lira. May bumagsak, bulong niya. Isang sangre, tumalikod. At sa Debas, tuluyang tumulo ang luha ni Cassiopeia sapagkat alam niyang ang desisyong ito ni Danaya ang magbubukas ng pintuan sa mas malawak na digmaan. Samantala, hinawakan ni Dardan ang lupa at ngumiti. Ngayong nasa akin na ang lupa, wika niya, ang mga mundo ay luluhod. At sa likod niya, si Daeya, ang muling nabuhay, ay may matang hindi nadanap na liwanag, kundi pinadhalong buhay at kadiliman. Ang itim na diwata at ang huling tinig ng katotohanan sa puso ng Encantadia, biglang nanahimik ang lupa. Si Sangretera, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa at ikalawang anak ni Sangre Danaya, ay napahinto sa kanyang paglalakad. Inilapat niya ang palad sa lupa at agad niyang naramdaman ang kakaiba. Ang dating buhay na tibok ng lupa ay ngayoy mabigat, malamig, at balot ng dilim. Sandali, wika ni Tera habang humarap sa tatlo pa niyang kasamang sangre. May mali. Tumingin siya sa paligid. Ang mga puno'y tila humihinga ng anino at ang lupa ay may bahid ng itim na ugat. Isang tanda ng kapangyarihang hindi kabilang sa liwanag. Parang nababalot ng kadiliman ang lupa at mga puno, dagdag niya. Hindi ito natural. Sa gitna ng katahimikan, itinaas ni Tera ang kanyang kamay. Brilyante ng lupa. Hanapin mo ang pinagmulan ng itim na bakas na ito. Umangat ang brilyante mula sa kanyang dibdib at umikot sa kapaligiran. Sa bawat ikot nito, kumikislap ang mga alaala ng lupa, mga sigaw, panata at sumpang inukit sa pinakapusod ng Encantadia. Biglang huminto ang brilyante. Isang pangitain ang sumiklab. Nakita ni Tera ang isang ina, si Sangre Danaya, nakaluhod sa harap ng kadiliman. Naramdaman niya ang sandali ng pagsuko, ang galit at ang kasunduang tinatakan ng buhay kapalit ng katapatan. At sa likod ng anino, nakatayo si Batalumang Gargan. Napaurong si Tera, nanginginig ang tinig. Hindi maaari, bulong niya, ang aking ina. Ang brilyante ay muling kumislap at ipinakita ang huling larawan, si Daeya, buhay. Ngunit may matang hindi naganap na liwanag. Bumalik ang brilyante sa dibdib ni Tera. Ang pinagmulan ng dilim, wika niya sa kanyang mga kasama, ay ang pagsanib ng aking ina, kay Dardan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa malayo, isang malamig na halakhak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Sa lilim ng mga punong ugat, isang bagong nilalang ang unti-unting humuhubog, ang itim na diwata. At sa kabilang dako ng Encantadia, narinig ni Lira ang isang pamilyar na bulong. Ang hangin ay humiling, hindi nag-utos. Ito na ang huli.
Tumindid si Lira at inihanda ang kanyang tinid. Sapagkat kapag inawit ko ang katotohanan, bulong niya, may hindi na muling makababalik sa liwanag. Habang ang lupa ay tuluyang dinidiliman, ang huling tinig ng katotohanan ay unti-unti nang nadigising. Ang awit na sisira sa dugo at lupang sinumpa, tahimik ang Encantadia. Hindi katahimikang payapa, kundi katahimikang nag-aabang. Sa gitna ng nagdidilim na kagubatan, tumindid si Sangre Lira. Ang hangin ay umikot sa kanyang paligid, waring kinikilala ang huling sandaling ito. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Azulan ang sisidlan ng tubig ng batis ng katotohanan. Kumakabog, tila may sariling tibok. Lumapit si Akil. Kapag inawit mo ang katotohanan, wika niya, may dugong masusugatan at lupang masisira. Tumango si Lira. Alam ko, ibinuhos ni Azulan ang tubig sa lupa. Sa sandaling humalik ang banal na tubig sa sinumpang lupa, umalingaw-ngaw ang sigaw ng Encantadia. Ang itim na ugat na gumapang mula sa kapangyarihan ni Dargan ay nagsimulang manginig. At doon, umawit si Lira. Hindi ito awit ng digmaan, hindi ito awit ng poot, ito ay awit ng katotohanan. Sa bawat nota, ibinubunyag ang lihim ng dugo, ang kasunduang tinatakan ng isang ina, ang buhay na ibinalik kapalit ng kaluluwa, at ang lupang tumanggap ng sumpa. Ang mga puno ay umiyak, ang lupa ay nagbitak. Sa malayo, napaluhod si Sangre Danaya. Ang kapangyarihan ng kadiliman sa kanyang katawan ay umatungal, lumalaban sa tinid na minsang kanyang ipinagtanggol bilang sangre ng lupa. Tumigil ka, sigaw niya, ngunit ang kanyang tinid ay nalunod sa awit. Sa tabi niya, si Daeya ay napasigaw. Ang dugong bumabalot sa kanya, hindi na ganap na buhay, hindi na rin ganap na kadiliman, ay nagsimulang maghiwalay. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nabiyak sa dalawang katotohanan, isa para sa liwanag, isa para sa sumpa. Sa sandaling iyon, nagpakita ang itim na diwata, ang anyong isinilang mula sa kasunduan ni Danaya at Dargan. Ang kanyang pakpak ay lupa at anino, ang kanyang tinid ay bulong ng panata. Ngunit nang marinig niya ang awit ni Lira, siya'y napaurong, sapagkat ang katotohanan ay hindi maaaring paglingkuran ng kasinungalingan. Isang huling nota ang inawit ni Lira, mas mahina, mas masakit. Sa tunog na iyon, naputol ang sumpa sa lupa, ngunit kapalit nito, napunit ang ugnayan ng dugo. Si Danaya ay bumagsak, hindi patay, ngunit hindi na rin ganap na sangre. Si Daeya ay nabuhay, ngunit wala ng bahagi ng kadiliman sa kanyang puso, kapalit ang alaala ng kanyang ina. Unti-unting huminto ang awit, napahod si Lira at napaluhod, ang tinid ay nanginginig. Natapos na, bulong niya, ngunit sa hangin may naiwan pang babala, sapagat ang lupang sinumpa ay napalaya, ngunit ang dugo ay may utang pa sa kadiliman. At sa kailaliman, ngumiti si Bathalang Dargan. Hindi siya natalo, nasugatan lamang.